video. Hindi ko sana i-vlog to kaso napagtripan. I-vlog ko na. Ang gagawin ko ngayon ay gagawa lang naman tayo ng design sa aquarium. Yun lang naman gagawin natin ngayon. Kung sino mahilig mag-alaga ng isda dyan, nasa inyo yan kung gagahin nyo to. Hindi na kailangan ng umasas pa ng malaki. Napakasimple lang gawin to. Kung sino mang nakapanood dito, vlog sa inyo, kayo nang bahala. Actually mga katrip, umpisahan ko na yung ginagawa ko. Wala, napagtripan. Bigla pumasok sa isip ko na i-vlog ko na lang. Papakita ko na lang sa iyo mga katrip. O mga katrip, umpisahan na natin. Let's go! Yun mga katrip, ito na po yung ginagawa ko. Wala kasi sa isip ko kanina na iba-vlog ko tong ginagawa ko. Pon. Trip, ito na po yung ginawa natin, natatapos na. Pero kailangan ko pang idikit tong hose ng aerator natin para hindi gumagalaw. Kung nakikita nyo, dito po lumalabas yung hangin dyan sa may PVC. Tapos lalagyan natin ng buhangin. Tapos pag gumagana ng yung aerator, yung hangin pumapasok din sa may tubo. Tapos aakit sa taas. Tapos matatanga yung buhangin, babagsak, paikot-ikot lang. Ang mangyayari dito mga katrip, yung buhangin paikot-ikot lang, hinihigop dyan sa may tubo dyan sa baba. Tapos aakit sa taas, babagsak. Ganun lang, wala nang paikot-ikot na yung buhangin, hindi mauubos. Yun mga katrip, ito na, tapos na yung nalagyan natin sa taas ng semento. Natatakpan na natin ng konti yung tubo na nakaslit. Kung nakikita nyo mga katrip, yan po lumalabas yung hangin, dyan po sumisigaw. Hindi po kasi pwedeng takpan yan dahil hindi makasingaw yung hangin, hindi lalabas yung buhangin natin. Dito po lumalabas yung buhangin natin, babagsak pababa. Tapos pagdating sa baba, may ipon na niya dito sa gitna. Dyan, pag gumagana yung aerator, ihigupin na naman niya pataas. Matatangay kasi yung buhangin. Paglabas ng bula, matatangay yung buhangin natin. Tapos aakyat dyan. Tapos bababa. Yan po lumalabas. Yan po lumalabas yung buhangin natin. Kung nakikita nyo mga katrip, yung part na to, tinakpang ko yan para pagbuga ng hangin, hindi po aabante yung buhangin kasi magkalat lang. Kaya may nakaharang siyang kunti para yung buhangin babagsak lang siya pababa. Kumbaga mababangga muna siya dyan sa may niya, tapos bababa dyan. Yan. Tapos ngayon magpipintura na tayo mga katrip.
Ito na po yung hose ng aerator. Ayan po. Yan, pag ililis ko yan, dyan lumalabas yung hangin, yung mga bula. Matatanga yung mga buhangin dyan. Tapos yung hose na to, dyan po yung aerator natin. Yan po. Tapos dito yung mga buhangin. Paglabas ng bula mga katrip, matatanga yung buhangin. Paglabas ng bula, paakyat. Matatanga yung buhangin. Dyan, aakyat. Tapos lalabas dun sa taas. Kailangan mga katrip, laging nasa sentro yung hose ng aerator natin sa may fuse. Ito naman mga katrip, ito yung idadagdag natin na design sa ating aquarium mamaya. Linisan lang natin dahil marami ng alikabok. Yan po, ginawa ko lang din yan. So ito yun mga katrip, no? Tapos na po natin napinturahan, pinapatuyo na lang natin to. Maya dagdagan na lang natin to ng konting design sa mga gilid-gilid ng mga bato na to. Ayan po. Yan mga katrip, tapos na tayong mag-design, no? Maya kuha tayo ng patay na bato, yun po ang gawin nating buhangin dyan. Hindi kasi normal lang na buhangin lalagay natin dito mga trip. Hindi kasi pwede, hindi kayang iangat ng aerator natin. So tingnan nyo na lang mga katrip kung gagawin natin. So lalabas na tayo mga katrip, no? Kunin na natin yung kailangan natin kunin. Ito po yun mga katrip, ito po yung kukunin natin, yung mga batong patay. Ito po yung gagamitin natin dahil magaan lang kasi ito eh. Yung iba nga sa sobrang gaan lumulutang na lang. Hindi kasi pwede yung buhangin na yung natural lang na buhangin. Hindi kasi pwede, hindi kayang tangayin ng aerator dahil mabibigat yung mga ano nun. So ito na po yung kinukuha natin. Tapusin nyo ng mga katrip yung video ito para malaman nyo kung paano natin gawin buhangin itong mga batong patay na ito. Yun, hugasan mo natin itong mga katrip para malaman natin kung anong hindi pwede natin gamitin dito. Meron kasi yung iba lumulutang dito. Ayan o. Yan. Pag lumulutang, hindi pwede yan. Kasi pag inano mo yan dun sa aquarium, lulutang lang yan. So, tanggalin natin yan. Yan. Ngayon mga katrip, dudurugin na natin to. Gawin na natin itong buhangin. Yan, dudurugin natin yan hanggang sa parang maging ano na siya, buhangin. Yan po ang gagamitin natin.
Yun mga katrep, so ito na lang, pinong-pino na siya, parang buhangin na. So ito na, hugasan muna natin to dahil di pa pwede ito, kailangan pang hugasan. Mga katrep, lahat ng lumulutang dito ay tanggalin natin. Hindi pwede ito dahil pag ilagay sa aquarium to, lulutang lang, pangit tingnan. Kaya hugasan lang natin ng hugasan to hanggang sa matanggal yung mga yung mga lumulutang. Yan. Basta mga katrep, hugasan nyo na lang paulit-ulit hanggang sa luminaw konti yung tubig, hanggang sa mawala tong mga lumulutang na to. Yan, pwede na natin gamitin. Yan. Yun, dito na po yung buhangin natin kanina, ang inugasan, tapos na. Malinis na to. Pwede na natin gamitin to, pwede na natin ilagay yan. Yun mga katrip, papaganahin mo natin yung aerator, tapos lalagay natin yung hose dito. So ngayon mga katrip, pag ilihis ko tong hose ng galing aerator, lalabas po yung hangin, ayan, bumubula. Ayan po, pero kung nakasentro po yan sa ating PVC, hindi po lumalabas yung bula. Ayan, nilihis ko konti. Ayan, pag nakasentro, lumalabas po yung hangin dun sa taas na po yan, bumubula. Ayan, wala pong bulang lumalabas. So dito na po lumalabas yung hangin mga katrip po, yan sa taas. Kasi nakasentro po yung hose ng aerator natin dyan sa PVC sa baba. So wala pong hangin na lumalabas sa ilalim. Yan po lahat, sa taas lahat. Ngayon lalagyan na po natin ng buhangin, yung dinurog natin na batong patay na bato. Ito na po yung dinurog natin kanina mga katrip, ilalagay na po natin. Tingnan nyo mabuti kung anong mangyayari. Ayan na po, ilalagay ko na. Yan mga katrip, dagdagan pa natin yan para, kasi kulang pa yan dagdagan pa natin yan para tuloy-tuloy yung pagbaba ng buhangin. Kahit mga 4 o 3 lagay, pwede na yun. So yan na po mga katrip, kita nyo na, tuloy-tuloy na po yung pag ng buhangin. Ayan, shoutout sa mga mahilig mag-alaga ng mga isda dyan. Kung gusto nyong gayahin, mura lang, hindi na kayo kailangang bumili ng mga para gumanda yung aquarium nyo. Nasa inyo na yan kung gaya nito, madali lang naman gayahin to. Nasa inyo na yan kung hindi na kayo kailangang gumastos pa ng malaki. Ngayon mga katrip, lalagay na natin yung mga iba pang design dito, tapos lalagyan na natin ng isda. Ang lalagay nating isda dito ay gapi lang muna. Yun lang yung sa tingin ko maganda ilagay dito. Nasa inyo naman yan kung anong gusto nyo ilagay na isda.
Yun mga katrip, subukan kong takpan ng kulay blue yung likod ng aquarium. Tingnan natin kung maganda ba yung background niya. Ayan na po katrip.